Nandito na po tayo. Andi. Ay, thank you po, kuya. Sandali po. Kuya! Antipolo Church! Bakit tayo nasa Antipolo Church? Akala ko po Antipolo. Hindi, kuya. Sabi ko po, Amor Solo. Naku! Ang layo ko na. Ano naman ang gagawin ko dito sa Antipolo? Magdasal ka na lang para pagsunod ng biyahe mo at pagpalain ka. Kung ako sa'yo, mag-swim ka ng sinlugan taktak, bagay ang beauty mo doon. Eh kung kumain na po kayo ng sumanag kaso. Wow! Pre-taste ito, yokin yan, ma'am. Kakain, kuya! Naku, sakto. Gutom na ako. Ah! Alam ko na! Alam ko na kung ano gagawin ko dito sa Antipolo. Mag-food trip ako! Kuya! 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 25 kilometers lang ang layo mula sa Maynila. Ang syudad ng Antipolo sa probinsya ng Rizal ay kilala sa overlooking view ng Kamaynilaan. Tinagurian din itong pilgrimage capital of the Philippines dahil sa Antipolo Cathedral. Pero iba ang pakay ni Ate Maybe dito ngayon, ang magpakasaya at magpakabusog. Samahan niyo ako mag-food trip dito sa Antipolo! Rizal! Woohoo! Excited na ako! Sabi nga nila para maganda ang araw, dapat simulan ito ng masarap na almusal. At ito ang ino-offer ng unang restaurant na inatak ni Ate May. Ma'am, I'm gonna order one beef tapa, vegan longganisa, bacon fried eggs, one pan breakfast. Naku! Oh, meron din kayong eggs benedict. Yes po. Wala kayong eggs May Bautista? Wala. Bukod sa mga paboritong Pinoy breakfast, kapartner syempre ang kape. Bumibida rin ang mga comfort food na may iba't ibang paraan ng pagluluto ng itlog. Ang kanilang heavy-gotten bestseller na one-pan breakfast, merong 2 sunny-side up eggs na sinamahan ng sausages, bacon, patatas at shiitake mushrooms. Meron ding western omelette o scrambled egg na pinalamanan ng sibuyas, bell pepper, keso at herbs. Sinamahan pa ito ng salad on the side. Para sa gustong kakaibang egg experience, heto ang kanilang eggs Benjamin. Poached egg ang bida rito, isang paraan ng pagluluto ng itlog sa tubig kung saan nananatiling malambot ang yolk o pulang bahagi, habang luto naman ang puti. Para talaga nakabubusog ang breakfast, sinamahan pa ito ng unique version ng hash brown. Para gawin ito, nilagay nila ang roasted potato sa sizzling plate. Sinasamahan ito ng bacon strips, bell pepper, sibuyas. Idinagdag ang itlog para sa finishing touch. Pagkaluto ng ilang minuto, ready to eat na ito. Di ba sabi nila, the most important meal of the day is breakfast. So, actually, dito sa Eggs for Breakfast, gumagamit kami ng hashtag na start your day right or make it better. Ibig sabihin, para sa amin, sinisimulan mo yung araw mo na maganda sa pamamagitan ng pagkain ng masarap. O kung kaya naman, kung medyo hindi maganda yung itinakbo ng araw mo, pwede kang pumunta dito para makabawi ka pa sa natitirang oras sa araw mo. Dito, pwedeng mag-almusal the whole day from 7 a.m. to 5 p.m. Ang next food stop ni Ate May, may pinagmamalaking view. Wow! Overlooking! Hello, Pans! Ang Yellow Lantern Cafe, isang continental comfort food na restaurant. Madadaanan mo siya pag pa-akyat ka ng Antipolo bago ka makakit sa cathedral. Ang good vibes daw ng kainang ito damang-dama sa magandang view, sa masarap na pagkain, at ang kulay na dilaw. O, diba? O, yellow, yellow. Ay, ito pa! Ito! Yung kanilang mga chandelier. Yellow din. Naks! Ang pagkain kaya nila, yellow din kaya? Let's find out, Yung restaurant po namin para sa mga gusto mag-unwind. Lantern kasi nagsisimbolize siya ng light para ma-enlighten lalo yung mga gustong pumunta sa amin dito.
Tapos may perfect view pa kami ng Metro Manila. So talagang swak na swak sa good vibes niyo. Eh ano kaya ang suwak na pagkain para sa barkada o sa magaganang kumain katulad ni Ate May? Bestseller po natin is umaapaw na paella, which is bagong rice po made. Umaapaw na paella? Yes, ma'am. Ay, ibig sabihin talagang maraming paella. Okay. So it's good for 2 to 6 person po. 2 to 6 person? Sakto. Sakto yun sa akin, ha? Isang paella, tapos dagdagan mo na lang ng, medyo kasi nagbabawas ako ng pagkain. Isang American barbecue ribs. Kung dito 1 kilogram slab, gawin mo ng 2 kilogram. Tapos, wow, rubbed and spiced chicken. 1 whole. Okay, sige, gawin mo ng 3. Kasi medyo mahina akong kumain ngayon, kaya gusto ko parang limited lang yung kakainin. Mukhang mapapasubo si Ate May sa nag-uumapaw nilang Spanish paella, isang rice dish na karaniwang sinasamahan ng meat o seafood. Pero dahil timplang Pinoy, local ang ingredients nito, gaya ng itlog na maalat, kamatis, sibuyas, bawang, kalamansi, bell pepper, beans, young corn, talong, longganisa, mangga at bagoong. Unang-una ilagay natin ng olive oil. Pagkagisa ng sibuyas, bawang at chicken longganisa, isinunod na ang bigas. Itinusta ito ng kaunti bago inilagay ang chicken stock o pinagpakuluan ng manok. Ito ang magsisilbing tubig para maluto ang bigas at maging malinamnam na paella. Para sa lasang Pinoy, hinaluan ito ng bagoong. Tapos, haluin lang po natin ulit. Habang hinihintay maluto ang bigas, tinakpan muna ito ng aluminum foil. At matapos ang 15 minuto o halfway bago maluto ang kanin, inilagay ang toppings. Yan po, hintay lang po tayo ng 10 to 15 minutes pa hanggang maluto. Sa isang bowl, meron pang ensalada na magsisilbing additional toppings. Sinamahan ulit ito ng bagoong. Chef, matagal pa ba yan? Mukhang gutom na si Ate May. Yan, mukhang ready na po siya. Inilagay sa ibabaw ang ensalada at sinamahan ng itlog na maalat at fried dilis. At panghuli ang kalamansi. Ito naman ang pangontra sa alat at para sa sipa ng asim. At ito na po ang ating umaapaw in paellera. Handa ka na bang mabusog, Ate May? Oh, kumpleto na. Pero ang serving talagang pang sa akin. Good for 1 na 1 barangay, ha? Simulan mo na ang pagkain. Ready, set, attack! Oh my God! Really chicken. Oh, walang ibang mga artificial something. Talagang chicken siya. Dahil sa dagdag na appetizers na battered crispy chicken fingers with sweet potato chips, nabusog na si Ate May. Naku, mukhang kailangan na niya ng backup. Help! Pwede po tulungan niyo po ako. Help! Ay mama, ano po yun? Ay, Para damayan ka, ayan na, 2 pogi chefs to the rescue. lalagyan ko ng siling labuyo. Konti lang. Kasi, at saka, spicy vinegar. Yun. Sa kalamansi. At may kalamansi pa. Naku, parang pansit to na. Aba, mukhang tuwang-tuwa nga si Ate May sa mga kasama niya. Sa mga pagkain niya. Subuan ko pa kayo. Akin na muna ho. Ito na. Naku, sarap. Pero ang sarap po ng paella nila, hindi yung nakasanayan nating lasa ng paella o yung bringhe ng Kapampangan. Ito, ibang-iba. Cheers! Kain! Mula sa Mulong Highway, dire-diretso pa tayo paakyat sa Antipolo proper, kung saan isang sweet haven ang naghihintay sa atin sa loob ng resort. Basically, Luletas Hine Gardens is a boutique spa resort located here in Antipolo. It's 15 kilometers away to the city proper of Antipolo. Sulitin na ang pag-akyat dahil maraming side trip ang maaaring ma-enjoy dito. Ang kanilang amenities andito mismo sa gilid ng bundok. Kaya sa view pa lang, mabubusog ka na. Pwedeng mag-relax sa sari-saring amenities kabilang na ang pool.
Nariyan din ang spa at outdoor massage. At pag nakaramdam ka na ulit ng gutom, diretso na sa kanilang cafe. Sari-saring pagkain ang maaaring pagpilian. Isa raw sa mga binabalik-balikan ay ang kanilang version ng beef rendang na isang potahe mula sa Indonesia. Espesyal daw ito dahil sa matagal na pagpapalambot sa karne at sa timpla nitong mayaman sa spices at gata. At dahil perfect spot din ito for romantic dates, after sunset, meron silang meal for two. Ilan sa kanilang best sellers ay ang pan-seared salmon na sinamahan ng crushed potato at grilled vegetables. At ang all-time favorite na ribeye steak. Siguradong romantic feels ang hatid ng masarap na pagkain na sinamahan pa ng magandang view, katahimikan at preskong hangin. Oh, sarap! Busog! Ah! O diba, buti na lang at dito ako napadpad, dito ako naligaw. At least meron na naman akong na-explore at na-discover na bagong kainan. O diba, pagkatapos pa ng aking mga iba-ibang food trip, diretso na ako syempre sa pag-enjoy ko ng mga view here in Antipolo. Ang sarap ng feeling. Kuya, papaypay nga po. Signal number 3.